talagang babasahin mo isa-isang contract, hindi ko pwede mag-search and lalabas. So, give us all of the data from DPWH that you require and also yung data that you want to be open, ilalagay namin sa special provision. So, meaning, before they can access their funds, no, or before DBM will issue their SARO, i-open nyo na muna yung data nyo. In other words, pipilitin namin sila mag-open ng data and pipilitin namin sila mag-upload ng data. So in the spirit of transparency, kasi kung MOA is voluntary yun, ito pipilitin na natin through a special provision that's by law. And yan naman ang takbo ni Secretary Vince. In fairness to him, his next move is really to change the website. Sinabi niya dito sa hearing naman na yan talaga yung next move niya. No? But of course, that will take time. Pero to hasten the process, ilalagay na namin sa special provision. I-supply nyo lang kami kung ano yung mga kailangan ninyo para matulungan nyo kami at matulungan nyo yung gobyerno i-analyze yung mga contracts na yun. I'm sure marami tayong makikita doon. No? But we need more eyes and more brain power to analyze it. Thank you, sir. That's going to be very, very helpful for our citizen monitoring efforts. Lalo na yung open data. I believe in that. Kasi tama kayo, no? Yung data nila, yung website nila is not friendly. I think it's designed that way. Pero kung yung data masishare sa inyo, magagawa yung isang interface na mas friendlier to search. At yung mga, yan naman ang pwede nyong maitulong sa mga ordinary constituents natin na hindi naman lahat tech-savvy, hindi naman lahat marunong mag-surf ng internet. But if you can make it easier for them, mas maganda yon. Mas marami tayong ma-encourage na mag-participate sa budget process. So that's a good reform that we can introduce. Ito, in-instruct ko na sa we can introduce through a special provision. In fact, pwede pa nga yan general provision sa lahat ng gobyerno. No? So we'll introduce that in a general provision para talagang pwersahin natin gobyerno to open the data. Tingin ko wala naman top secret except for defense siguro or national security. But yung mga procurement, pwedeng open. Lalo na DPWH at this time. Okay. And then another, you mentioned earlier about citizens' participation. One of the things na na-notice kong naging effective yung sumbong sa Pangulo website. In fact, that gave our citizens, tayong lahat, no, our constituents to have access to the President straight, no, through that website. So maganda yung nakita ko, effective yan and nakita ko rin na dahil sa sumbong sa Pangulo, marami tayo na uncover at na unravel. So do you think that type of mechanism should be present in all government websites, websites particularly sa amin, sa budget, sa Senate and sa Congress, and how do we, anong klaseng sumbong sa Pangulo or sumbong sa Senado na pwede nating gawin so that the citizens can participate? Absolutely, sir. I think now we're developing the platform that will be used by the church for that citizen monitoring effort. So yan po si Community of Angry Nerds. We can talk about how the interface will work, and we're ready to work with you, Senator Win, in designing, maybe having an exploratory technical meeting with the people na gusto po nating ma-convene. And then we'll ask our team po to also set that meeting. Yung nakita po namin na very effective, halimbawa po, yung tinatry po namin isang gawing reform is the transparency of all prices. For example, magbigay po ako ng halimbawa kasi meron na siya. Ang Department of Health, merong Drug Price Reference Index. No, it's the official parang list of a survey of all the medicines that are in the, I think, the national formulary. Tama po ba? From our health group. Tapos, it's important for a certain agency to be able to check ano ba yung presyo ng gamot, no, at the medicine level. Ngayon po kasi when you have the contract, yung kontrata yan sobrang hirap. You need to encode. And we've done this in a couple of our papers, sir. We can give you a copy. It takes us months
to be able to do that. But with a general provision like that, Senator Win, you'll make the lives of all procurement monitors much easier. Objective is to get the citizens to participate in the analysis. Mahirap yung analysis eh. Yun ang pinakamahirap, to be honest about it. So, yun yung objective natin. And kasi pag titignan natin yung 2026 GA or 2026 NEP, siguro meron tayong infra lang to close to about 30,000 line item infra. From NIA, irrigation, to farm-to-market roads, to multipurpose buildings. Ang dami talaga. No? So, nakita namin, like for example, nag-inspect yung team namin for farm-to-market roads. Nasa bundok eh. So, hindi mo alam kung 1 kilometro ginawa o 100 meters lang ginawa. So, the only way is to allow citizens to participate in all of those projects. Yun ang nakikita naming effect. Hindi kaya talaga for check and balance purposes. Hirap ang gobyerno first of all, ang gobyerno mahirap i-check sarili niya. No? So, mas magandang citizens ang mag-perform ng check and balance role on several projects. Absolutely, sir. And I think there's a scientific way of sampling that will help us. So I think yung pwede pong gawin una, there are tools that can allow us to check the risk of it being a ghost project. And in fact, that's now being explored. So in yung flood control sa visualizations.bettergov.ph, some of our angry nerds are trying to tag specific line items in this budget that might be, halimbawa, I'll give you an example. High suspicion, specific construction of a certain embankment in a certain location. Same contractor, different year, exact coordinates. So they can actually tag that using AI tools and other technology mechanisms. So they've found a total of 533 pairs, and exact location pairs 42, given the previous year's budget. So yun po yung power ng allowing the community to have more eyes on this, more scientific, and the community of peer reviewers in the scientific process can allow us to check each other. And this is how I think we can strengthen this immune system, Senator Win. Yeah. Well, talk about that later on. Marami pa rin akong questions. I want to learn from that technology. But we'll para may opportunity ang lahat, we'll call on Mr. Vladimir Cuetua of Mr. Villarias of ACT Philippines. And also si Miss Eden Calata ng ACT Philippines. Magandang umaga po, Senator Gatchalian, at sa lahat po ng narito. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oportunidad sa mga katulad namin na mga sektor, mga civil society organization. Kami po mula sa Manila Public School Teachers Association. Sorry po, wala po kaming PowerPoint presentation kasi maski na naka-health break po ngayon ang mga estudyante at public school teachers, nananatili po na kami ay nag-take home din ng napakaraming mga trabaho. Marami po kaming homework ngayon. So, basahin ko lang po yung ilan doon sa aming suri, doon sa budget natin sa kasalukuyan at ilan po doon sa nais na naming maging bahagi ng ating budget sa kasalukuyan. If I may po. Sa kasalukuyan, 13.7 milyong pamilya ang nabubuhay sa kahirapan at 2.59 milyong mamamayan ang walang trabaho. At isa sa kada 5 pamilya ang dumaranas ng kagutuman sa unang kwarto ng taon. Nakagapos pa rin ang ating mga patakaran sa neoliberal, liberalisasyon sa kalakalan, privatization at pagbubuwis. 50 sa pinakamayayamang Pilipino nagtataglay ngayon ng 4.9 trilyon sa yaman.
ang produksyong agrikultural ay bumagsak sa pinakamababang antas ng paglago sa kasaysayan na nasa 0.8% kada kwarto. Malakihang pangungutang, regresibong pamamaraan ng pagbubuwis at paggugol ng pamahalaan na nakatuon sa pagbabayad utang at mga proyektong pang-imprastruktura na pabor sa interes ng iilan kaysa sa kapakanan ng nakararami. Sa ganitong pambansang kalagayan, dapat suriin ang panukalang pambansang budget para sa 2026 na umaabot sa 6.793 trillion. Inilatag ito sa tema na Agenda for Prosperity, Nurturing Future-Ready Generations. Kasabay nito, 2.01 trilyon ang inilaan para sa pagbabayad utang. Halos katumbas ng pinagsamang budget para sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. Pinapakita lamang nito kung paano nakadisenyo ang ating 2026 budget. Noong SONA ng ating Pangulo, sinabi ng ating Administrasyong Marcos Jr. na ang panukalang budget para sa 2026 sa ilalim ng temang Agenda for Prosperity, Nurturing Future-Ready Generations to achieve the full potential of the nation, sinabi niya sa kanyang mensahe na nagaganap na umano ang isang mahalagang pagbabago ng direksyon ng pamahalaan mula sa pagtuon sa pandemya tungo sa investing in people, na binibigyang diin ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan at proteksyong panlipunan kasabay ng pagpapatuloy ng malawakang infrastruktura. Dineklara ang edukasyon bilang pinakamataas na prioridad sa budget. Kalakip ang pamantayan ng UNESCO na maglaan ng 4 to 6% ng gross domestic product. Samantala, nananatiling pinakamalaki ang pondo para sa infrastruktura na umaabot sa 1.5 trilyon para sa programang Build Better More. Kapalit nito, patuloy na bumababa ang alokasyon para sa batayang sektor. 256.5 billion lamang ang inilaan para sa agrikultura at 322 billion para sa kalusugan. Pinagmamalaki ng ating administrasyon na dapat hubugin ang mga henerasyon sa hinaharap at gawing moderno ang sektor ng produksyon. Subalit, malinaw po na salungat dito ang aktual na data. Ang bahagi po ng agrikultura ng pambansang budget ay nasa 4.05 noong 2024 at 3.78% para sa 2026. Pangunahin pa rin po na ang alokasyon ay nakasindig pa rin sa pag-uuna ng pagbabayad utang sa pampolitikang patronahe kaysa tunay na pagpapaunlad ng ating lipunan. 2.01 trilyon, halos 1/4 ng buong budget ang nakalaan para sa pagbabayad ng utang. Sa huli, ang budget na ito ay nagbabalat kayo ng kasaganaan, ngunit muling lumilika ng hindi pagkakapantay-pantay. Kaya naman po, nananatiling nakatali ang 6.793 trilyong budget sa mga lumang prioridad. Ayon sa sektor, ganito po ang pagkakahati ng alokasyon. Sa serbisyong panlipunan, 2.314 trilyon o 34% ng budget. Sa serbisyong pang-ekonomiya, 1.868 trilyon, nakatuon sa infrastruktura, transportasyon at gawaing pambayan. Pangkalahatang serbisyong publiko, 1.20 hanggang 2 trilyon para sa pamamahala sa gastusing administratibo. Sa depensa naman ay 430.9 bilyon. Sa serbisyo ng utang ay 2.01 trilyon. Nananatiling pinakamalaking alokasyon kapag pinagsama ang budget
ang bayad sa interes at prinsipal. Para po sa budget sa edukasyon, sinasabi na 1.2 trilyong alokasyon para sa edukasyon para umano sa pagsunod ng konstitusyon at ang pagkakatugma nito sa UNESCO Education 2030 Framework. Kabilang dito ang 929 bilyon para sa DepEd, Department of Education, isang 18.7% pagtaas mula noong 2025, kasama ang 135 bilyon para sa mga SUCs o State Colleges and Universities, 34 bilyon para sa CHED, at 20.2 bilyon para sa TESDA. Sa unang tingin, maaaring magmukhang malaki, subalit bumabagsak mula sa pinakamataas na prioridad kapag sinuri ng mas malaliman. Pinahayag ni Pangulong Marcos Jr. na natutugunan na ang budget sa edukasyon ang pamantayan na 4 hanggang 6% GDP. Nakabatay ito sa pinagsamang gastusin para sa edukasyon, kabilang ang alokasyon para sa LGUs, Bangsamoro, sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, at Special Education Fund. Mga pondong wala sa direktang kontrol ng DepEd at kadalasan ay kulang sa maayos na pananagutan. Kapag sinukat lamang natin ang pambansang paggasta sa pamahalaan, malayong-malayo pa rin ang pondo sa antas na kinakailangan upang maresolba ang malalim na kakulangan sa sistema ng edukasyon. Sa kasalukuyan po, sa mga guro, ang panukalang paglikha ng 32,916 na mga bagong posisyon para sa mga guro ay kulang kung ihahambing sa backlog na 150,000 teachers na kinilala mismo ng DepEd. Lalo pa itong magpapalala sa kakulangan ng umiiral na mga suliranin tulad ng multi-grade classes, mataas na pupil-teacher ratio at labis na pagkapagod ng mga guro, lalo na sa malalayong lugar. Kapansin-pansin din ang napakaliit na alokasyon para sa sweldo at miscellaneous personnel and development fund. Taliwas sa sinabi ng ating Pangulo na babayaran na ang overtime work pay o overtime ng mga teachers, zero allocation po ito sa ating proposed budget. Sa education support personnel, nakasaad sa budget ang paglikha ng 10,000 guidance associate positions. Ngunit ito ay isang hakbang lamang kumpara sa napakalaking pangangailangan. 46,000 pampublikong paaralan sa buong bansa at pamantayan na 2 guidance staff bawat paaralan, nangangailangan ang sistema ng hindi bababa sa 92,000 posisyon. Napakahalaga ng tungkulin ng aming mga guidance personnel sa pagbibigay ng suporta sa mental health, pagpapatupad ng child protection policies, at pagtiyak sa holistic na pag-unlad ng mga mag-aaral. Ganyan naman, tinutuunan ng panukalang alokasyon, halos 10% lamang ng pangangailangan sa guidance counselors. At hindi pa mga lisensyadong guidance counselors ang mga nasa posisyong ito. Higit pa rito, nananatiling malaki rin ang kakulangan sa mga health professionals tulad ng school nurses at mga dentists. May mga paaralan na wala man lang ganitong serbisyo, bagay na naglalagay sa panganib sa kalusugan at kapakanan ng libo-libong mga mag-aaral. Mga silid-aralan. Ang kakulangan ng silid-aralan na tinatayang aabot sa 165,000 ay patuloy na nagtutulak sa mga paaralan na magpatupad ng double o maging triple shifting. Nananatiling kulang din ang alokasyon para sa mga pasilidad sa WASH o Water, Sanitation and Hygiene at elektrifikasyon na naglalagay sa panganib sa kalusugan at kaligtasan ng libo-libong paaralan. Sa panukalang 2026 budget,
4,000 bagong silid lamang, aralan lamang ang nakalaan. Isang patak sa dagat kung ihahambing sa laki ng pangangailangan. Mula 2021 hanggang 2024, 7,267 classrooms ang budgeted at target. Ngunit 3,597 lamang ang aktwal na natapos. Wala pa po sa kalahati ang naisagawa. Sa usapin ng repairs, 10,326 paaralan ang nakapaloob sa plano mula 2022 hanggang 2024. Ngunit 5,132 lamang ang tunay na naayos. Samantala sa mga silid-aralang na pinsala sa kalamidad, 5,496 ang budgeted para kumpunihin mula 2022 hanggang 2024, ngunit 1,811 lamang ang natapos. Sa learning materials at ICT integration sa mga paaralan, nakalaan ng 11.2 bilyon para sa 135.6 milyong aklat-aralin. Subalit, nananatiling malayo sa target ang aktwal na distribusyon. Mula sa 71.4 milyong nakaprograma, 5.2 milyon lamang ang nai-deliver hanggang Disyembre 2024. Katulad nito, 16.5 bilyon ang inilaan mula sa DepEd Computerization Program, isang 576.8% pagtaas mula sa 2.4 bilyon noong 2025. Ngunit, 3,285 paaralan lamang ang makikinabang. Maliit na bahagi ang kabuang 48,000 pampubliko na paaralan ng bansa. Dagdag pa rito, nananatiling kulang ang pondo para sa internet connectivity. Actually po, wala pong internet sa lahat po ng paaralan. Kaya't offline pa rin ang nakararaming paaralan. Nagpapatuloy ang malalim na digital divide na naging matingkad noong pandemya. Hindi rin ligtas sa ganitong problema ang iba pang mga kagamitan. Mula sa 12 milyong science and math packages na nakabudget, 8.1 milyon lamang ang nai-deliver hanggang Disyembre 2024. Sa TVL o Technical Vocational Livelihood Equipment, 1.5 milyon ang nakaprograma, ngunit 511,963 lamang ang naipamahagi. Sa mga SUCs o state colleges and state universities and colleges, ay nakatanggap lamang ng 135 bilyon sa budget nito. Sa 116 na state universities and colleges sa bansa, 26 ang nakapagtala ng tuwirang kaltas budget para sa 2026. Samantala, marami pang mga SUCs ang biktima naman ng matinding kapos budget, kung saan ang aktual na naaprubahang pondo ng NEP 2026 ay malayong mababa kumpara sa mismong hinihingi ng mga pamantasan. Magreresulta lamang ito sa patakarang kaltas budget at kapos budget sa patuloy na kakulangan sa materyales at pasilidad, kakaunting slot para sa mga mag-aaral at pagtulak sa mga SUCs na makipag-alyansa o makipagtrabaho sa mga malalaking korporasyon kapalit ng pondo. Kasabay nito, nananatiling kulang ang pondo para sa universal access to quality tertiary education. 27.4 bilyon lamang ang budget nito at sasaklaw lamang sa humigit kumulang 1.3 milyong estudyante. Sa libo-libong kabataang nag-aaral sa SUCs, mismong gobyerno ang umamin na 4 sa bawat 10 estudyante ang napipilitang tumigil. Attrition rate kahit nasa kolehiyo na. Hindi rin natatapos ang mga proyektong infrastruktura ng mga kolehiyo at universidad at hindi natutugunan ang pangangailangan para sa promosyon at regularisasyon ng mga guro at non-teaching personnel. Lumalala ang kontraktualisasyon sa mga SUCs na lalong nagpapabigad sa kondisyon ng paggawa.
Pinakamatingkad na kontradiksyon ang pagkumpara ng pondo para sa edukasyon sa 2 trilyong nakalaan para sa pagbabayad utang. Halos doble ang kabuuang budget para sa doble ng kabuuang budget para sa edukasyon. Habang nananatiling masisikip ang mga silid-aralan at kulang ang mga guro, patuloy na dumadaloy ang pondo ng bayan patungo sa malalaking proyektong infrastruktura sa ilalim ng Build Better More. Ipinapakita nito ang isang fundamental na pasya sa patakaran, unahin ng pagbabayad sa utang at pribadong kapital kaysa sa karapatan ng mamamayan sa dekalidad at abot-kayang edukasyon. Ano po ang aming mga panawagan, Sen? Ito po. Doblihin ang budget sa edukasyon upang tugunan ang sistematikong kakulangan. Dapat itaas ang budget sa edukasyon tungo sa 6% ng gross domestic product upang matiyak ang sapat na pondo para wakasan ang matagal ng mga kakulangan. Mag-hire ng hindi bababa sa 150,000 bagong guro upang maresolba ang mataas na pupil-teacher ratio at maiwasan ng labis na pasanin sa pagtuturo. Mag-hire ng hindi bababa sa 92,000 na guidance counselors, 2 sa bawat pampublikong paaralan sa buong bansa, upang matiyak ang sistematikong suporta sa mental health at child protection ng mga mag-aaral. Kasabay nito, dapat tiyakin ang sapat na bilang ng mga healthcare practitioner tulad ng mga nurse at dentista sa bawat paaralan na nakaayon sa laki ng populasyon ng estudyante upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan pangkalusugan at kagalingan. Magpatayo ng 165,000 silid-aralan at tiyakin ang pagkakaroon ng sapat na pasilidad para sa tubig, sanitasyon, elektripikasyon at mga laboratorio. Tiyakin ang universal na access sa mga kagamitang panturo at digital infrastructure, kabilang ang kumpletong internet connectivity para sa lahat ng pampublikong paaralan. Dagdag na pondo para sa mga state universities and colleges. Palawakin ang pondo para sa universal access to quality tertiary education. Magpatupad ng makabuluhang pagtataas ng sahod at benepisyo para sa mga guro at kawani ng edukasyon. Patuloy na pasan po ng mga guro at ng teaching personnel ang napakalaking responsibilidad ng walang makatarungan kabayaran. Agarang isinusulong ang sumusunod. Itaas ang panimulang sahod ng Teacher 1 sa 50,000 o iangat patungong SG 15 ang sahod ng Teacher 1 upang umayon sa pamantayan ng pagiging profesional ng mga guro. Itaas din ang 36,000 ang panimulang sahod ng mga kawani at itaas sa salary grade 16 ang entry level na sahod para sa Instructor 1 para sa mga state universities and colleges. Palawakin ang benepisyo para sa kaguruan, kawani at education support personnel bilang pagkilala sa kanilang papel sa pagpapanatili ng operasyon ng paaralan at kapakanan ng mga mag-aaral. Siguraduhin ang tenure at igalang ang karapatan sa paggawa. Wakasan ang mapagsamantalang kontraktual at volunteer ng mga eskema. Ipaglaban ang mga demokratikong karapatan ng mga kaguruan at siguraduhin ang partisipasyon ng mga guro sa pamamahala sa edukasyon. Dapat nakabatay sa tunay na dialogo sa sektor ng edukasyon ang reforma sa budget at patakaran. Dapat tiyakin ng pamahalaan ang sumusunod. Garantiya ang karapatang mag-unyon, mag-organisa at lumahok sa mga talakayang patakaran ng walang takot sa panggigipit o paghihigpit. Magtatag ng mga mekanismo para sa aktibong partisipasyon ng mga guro sa pagsusuri ng kurikulum at paghubog ng polisiya sa edukasyon sa lahat ng antas. Iderehe ang mga prioridad sa pananalapi
patungo sa edukasyon at serbisyong panlipunan. Ang paglalaan ng 2 trilyon para sa pagbabayad utang at 1.556 trilyong piso para sa infrastruktura habang labis ang kakulangan sa mga paaralan ay nagpapakita ng baluktot na prioridad sa pananalapi. Pinapanawagan namin ang mga sumusunod. Agad na imbestigahan ang mga maanumalyang proyektong infrastruktura, progresibong restrukturisasyon ng mga obligasyong pang-utang upang unahin ang serbisyong panlipunan lalo na ang edukasyon, higit sa interes ng mga nagpapautang. Pagpapatupad ng mga progresibong pagbubuwis tulad ng billionaire wealth tax upang pondohan ang edukasyon ng hindi pinapasan ng mahihirap at gitnang uri. Baguhin ang oryentasyon, kurikulum, nilalaman, disenyo at mga teknika sa pagtuturo tungong makabayan, siyentipiko at makamasang edukasyon. Matibay na pundasyon ng kasanayan sa pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang sa primaryang antas pa lamang na pinapaksa ang araling panlipunan, siyensya at teknolohiya. Pagpapatuloy at pagpapalakas ng MTB, MLE, no, o yung lingual na education tungo sa layuning mapalakas ang kasanayan sa pagbasa, pagsulat at pagbibilang bago pa mag-grade 4 at preserbasyon ng katutubong kultura. Hakbang-hakbang na Filipinisasyon ng wikang panturo sa mas maraming asignatura. Pagrerepaso sa nilalaman ng bawat gabay pang kurikulum. Epektibong content-based instruction na matibay na nakaugad sa pagsasanib ng teorya at praktika. Muling pagbabalik ng mahalagang asignaturang tinanggal sa ilalim ng K-12. Sa kabuuan, malinaw na ang krisis sa edukasyon ay hindi hiwa-hiwalay na suliranin, kundi bunga ng isang balangkas ng pamahalaan na inuuna ang pagbabayad utang at pagkakakitaan mula sa malalaking proyekto kaysa pagtupad ng tungkulin nito sa mamamayan. Ang paulit-ulit na kakulangan sa guro, silid-aralan, aklat, pasilidad at suporta ay sintomas lamang na mas malalim na pagpapabaya at makapamilihang oryentasyon ng Estado. Kaya't hindi sapat ang mga patak-patak na dagdag pondo o pansumandaling programa. Ang kailangan ay isang komprehensibong pagbabalikwas sa mismong prioridad ng pambansang budget. Una, dapat agad na doblihin ang budget sa edukasyon. Ikalawa, dapat tanggihan ang privatisasyon at public-private partnership schemes. Ikatlo, dapat ipagtanggol ang karapatan sa edukasyon at kalayaang pang-akademiko. Pag-abolish ng lahat ng confidential at intelligence funds. At pagtitiyak na mailalaan ang mga ito sa mahalagang programang pang-edukasyon gaya ng pamamahagi ng aklat at feeding initiatives. Ang krisis sa edukasyon sa Pilipinas ay resulta ng matagal ng pagpapabaya at pag-abandona sa responsibilidad ng ating Estado na tiyakin na nakakapag-aral at nakakapagtapos ang lahat ng kabataan sa dekalidad na edukasyon. Mabilis ipinangangalandakan ng ating Estado na prioridad nito ang edukasyon. Pero sa gawa ay sinasabotahin ito sa pamamagitan ng paunti-unting pondo, debt-driven na pagbabudget at pagpapalawak ng mga PPP scheme. Ang resulta ay hindi reforma, kundi ilusyon ng reforma. Paulit-ulit na anunsyo, target at pangakong burokratiko na hindi naman inilulutas ang mga ugat ng problema. Ang kakulangan ng 165,000 silid-aralan, 150,000 guro
at 96,000 guidance personnel ay hindi aksidente. Ito ay lohikal na bunga ng isang nakabalangkas upang ipagtanggol ang mga nagpapautang, malalaking kontraktor at tubo ng naghaharing uri. Para sa mga guro, mag-aaral at mamamayan, malinaw ang aming tungkulin. Ilantad ang hungkag na retorika ng administrasyon, labanan ang sabotahe laban sa karapatan ng sektor at igiit ang radikal na pagbabago sa prioridad ng pambansang budget. Mula dito, maraming salamat pong muli, Senator Gatchalian, at sana po ay mapakinggan ang aming mga hinaing. Maraming Thank you. salamat. Maraming salamat.